Bago magkaganito si mama at bago ako tuluyang hindi na makapagtrabaho, hayaan niyo muna akong magkwento. Noong hindi pa nagkakasakit si mama ay sobrang maligalig siya, masipag at maasikaso. Actually, noong nagtatrabaho ako sa Cubao dahil stay-in ako, napapapunta ko siya doon para maipasyal ko naman siya kahit papano. Pinararanas ko sa kanya yung mga hindi pa namin nararanasan puntahan o gawin, kagaya na lang din ng panonood ng sine. Hindi ako nakakaipon, sapat lang para sa pang-araw-araw namin. Naipaghahanda ko siya kapag birthday niya at nakapagpundar din kahit papano ng negosyo. Pero dahil sa utang yung pinangpupuhunan ko dito, ang nasa mindset ko kasi habang nagtatrabaho ako, dapat ay may negosyong tumatakbo. Kaya naman nung naiwanan kay mama yung negosyong bigasan at sari-sari store ay hindi nag-work. Pagkatapos ay umuwi na lang ako at nag-isip na naman ng panibagong negosyo. Siomai Only Rice nga pala to na may mga silog meals. Kahit na alam kong hindi naman matao dito sa amin, subok lang ako ng subok. May mga sumusuporta namang kaibigan ko kaya kahit papano lumalakas pa rin yung loob ko. Walang patid yung pagtatrabaho ni mama sa bahay. Hindi ko nga alam kung alam niya pa yung salitang pahinga. Kahit kasi kainitan ay talagang kumikilos siya. Nakakapag-vlog pa nga kaming dalawa at nakakatawa pa ng masaya. Hanggang sa unti-unti na siyang siningil ng katawan niya. Dito, medyo bumigay na siya. Nagsimulang tumaas yung dugo dahil sa high blood niya. Marami din kasi kaming hirap at problema na pinagdaanan, kaya na-stress na din siguro siya. Hanggang sa, eto na nga, dumating na yung pinakamasakit na parte na nangyari sa buhay namin. Yun nga ang nagkasakit na si mama. Inatake siya ng stroke, paralyze yung kaliwang katawan kaya hirap makakilos. At ako naman, walang kaipon-ipon, hindi dahil sa maluho, pero sadyang hirap lang makaahon. Siyempre bilang breadwinner, lahat gagawin mo para sa pamilya mo. Lahat ibibigay mo kahit na wala nang matira para sa sarili mo. Kaya lahat ibinuhos at ibinigay ko para sa kanila hanggang sa pati ako unti-unti ring nauubos na. Pero lubos ang pasasalamat ko sa Diyos at sa mga kaibigan at kakilala ko dahil kahit papano ay natulungan nila ako. Kaya habang inaasikaso ko sila mama at yung tita ko, unti-unti ay nakapagnegosyo ako ulit. Kailangan ko kasi ng pagkakakitaan kahit nasa bahay lang dahil dito ko nga rin kinukuha yung aming pangangailangan. Hanggang sa na-diagnose na nga rin ako noong September 2025 na meron ding baradong ugat sa puso dala ng pagod at stress. Halos hindi na rin kasi ako natutulog kakaisip ng ititinda at kakaalaga sa kanila. At sinubok na naman ako ng pagkakataon dahil nawala na nga kami ng puhunan. At doon ko na nga ipinaubaya kay Lord ang lahat. Hindi ko maiwasan na hindi siya questionin noon. Pero ngayon, unti-unti nalalaman ko na kung bakit nagkaganon yung sitwasyon. Itinuro niya lang sa akin kung paano mas maging matatag sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan. Alam kong hindi niya ako pinabayaan. Kaya sa bawat araw na gumigising ako, doon pa lang ay pinagpapasalamat ko na. Kaya kahit ilang beses na nagsasara yung mga ninenegosyo ko dito sa bahay, unti-unti may nagbubukas na bagong oportunidad. Kaya sa lahat ng nahihirapan ngayon, huwag kang mag-alala dahil nakikita ni Lord lahat ng ating sitwasyon. Ako nga pala si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap.